Si PBBM daw ang dahilan kung bakit nakapagpiyansa si Leila De Lima. Grabe naman chismis yan, guys. Wag naman ganun. Lahat na lang talaga. Diba? Lahat na lang talaga kailangan isisi kay Presidente. Diba yan? Grabe kayo. But anyway, mga kutsero, alam naman natin kasi yung nangyari kahapon. Okay, balikan natin yung balita bago natin pag-usapan yan. Ito kasi nangyari kahapon. Ito yung ganap kahapon. No? Muntinlupa Court allows De Lima to post bail. Muntinlupa Court yan. Ano ba kasi yung sinabi ng ating RTC dyan sa Muntinlupa? The Muntinlupa City Regional Trial Court has granted detained former Senator Leila De Lima's bail plea for her remaining drug case. Yan po ang sinabi ni Attorney Bonnie Tacardon. Ito po yung abogado ni Leila De Lima. No? Pinagbigyan yung kanilang motion for reconsideration na makapagpiyansa para makapagpiyansa pala si Leila De Lima. Yun po yung ano dyan. At ang sabi po ng ang sabi po ng korte, pwede na raw silang makapagpiyansa. Ibig sabihin, baka humina yung kanilang mahina daw yung ebidensya ng ating DOJ, ng ating prosecutors, no? I don't first is I don't believe it is true, but my observations are irrelevant pagdating dito. Importante po irespeto natin ang desisyon ng korte. Korte po ang nagdesisyon dito, mga kotsero. Korte. RTC. Okay? Independent po ang RTC sa executive. Ang RTC po ay nasa ilalim ng ating Korte Suprema. Sa mga hindi po nakakaalam, para malinaw, ang ating pong RTC, ulitin ko, ang ating RTC, ang ating lahat ng korte, simula MCTC hanggang MTC, hanggang RTC, hanggang CA, Court of Appeals, hanggang Sandigan Bayan. Lahat po yan ay lower courts under the Supreme Court. At ang ating pong Korte Suprema ay parte ng ating judiciary, who is that is an entirely different department of the three departments of government. Executive, Legislative, and Judiciary. Yan, tatlong yan. At lahat ng po yan ay they operate independently. Sila po ay walang pakialamanan sa operations ng bawat isa. Nagkakaroon lamang yan ng interaction sa mga specific na proseso. For example, pagdating sa mga bills, pagsusulat ng batas, from the legislative, ipapasa yan sa executive pagtapos na. Ngayon, pag may sumuway dyan sa batas na yan, executive ba ang lumilitis? Hindi. Ang trabaho niyan ay nasa judiciary. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account dyan, lagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops dito sa ating bansa. At kapag ginamit ko pa po ang aking promo code na Coach Jared, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, ganito na po sa Sendwave for all of your remittance needs. At wala akong pakialam ang executive sa trabaho ng legislative. Wala akong pakialam ang legislative sa trabaho ng executive. At ganun din po sa judiciary. Walang pakialam ang judiciary sa trabaho ng executive at legislative. Wala ring dapat pakialam ang executive at legislative sa trabaho ng judiciary. Ganun po yan. Separation of powers po ang tawag dyan. Ngayon, mga kakotsero, nakakatawa lang talaga na nung pumutok tong issue na to,
parang nasisisi pa si Presidente Bongbong Marcos. Anong malay ni Presidente dyan? Anong malay ni Presidente dito? Hindi naman siya ang Supreme Court Justice. Hindi naman siya judge. Hindi naman siya may hawak ng kaso. Kaya ngayon, napasalita ang presidential sister, si Senator Amy Marcos, tungkol dyan sa issue na yan. Panoorin natin itong balita na to. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaya ni dating Senador Laila de Lima. Ito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kasunod ng pagpapasalamat ni de Lima sa administrasyon ng Marcos sa pagrespeto sa judicial independence at rule of law. Ayon sa presidential sister, hindi maaaring makialam ang kahit sino sa hudikatura at dapat... Wait lang, sorry. Arte ni Laila de Lima dito, oh. Yan, oh, may paganyan-ganyan pa siya nalalaman, oh. Diyos ko, ginagatasan ng wagas. Nagpasalamat siya kay Presidente. Well, kahit hindi niya pasalamatan, ganyan na mangyayari talaga. Because kung it's the natural progression of a case, 'di ba? Kapag napatunayan na mahinang ebidensya laban sa iyo, o di bibigyan ka ng pagkakataon makapag-bail. Magpasalamat ka sa Constitution natin, Laila de Lima. Gumawa lang ng intriga to eh. Gumawa lang ng intriga to si Laila de Lima to sow, sinabi lang niya yan to sow intrigue. Na buti hinayaan mo ang hustisya, ang judiciary na etc. etc. Hahayaan talaga ni Presidente yan with or without your case. Kahit wala yung kaso mo dyan, hindi papansinin niya ni Presidente. Bakit? Separation of powers nga. Ikaw naman, Laila de Lima, abogado ka naman, alam mo yan. Presidential sister, hindi maaaring makialam ang kahit sino sa hudikatura at dapat protektahan ang pagiging independyente nito. Anya, ang piyansa ni dating Senador de Lima ang patunay na umiiral ang kasarinlan ng judicial branch at walang kinalaman o kinikilingan sa politika ang mga korte sa bansa. Tingin pa ng senadora, pinagtitibay nito ang kanyang posisyon sa na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa mga Pilipino, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at walaan niya itong karapatang makialam sa sistema ng katarungan sa bansa. Yun. Nabanggit na ito kahapon, mga kotsero. Actually, kung dun sa mga nakapanood ng live stream ko kahapon sa sasakyan, sinabi na natin to. Binanggit na natin to, mga kotsero. Na na walang connection dito ang Malacanang. Number 1. Pangalawa, mga kotsero, ngayon wala nang dahilan ang mga dilawang pink CPP para sabihin na hindi umiiral ang justice system sa Pilipinas. Binanggit natin ito kahapon sa live stream natin. Kasi mga kotsero, kung ang taong katulad ni Laila de Lima napagbigyan dahil sa proseso ng ating judicial system, bakit kailangan pa natin dalhin sa ibang bansa ang mga kaso na dapat dito nililitis? Dapat dito nililitis. So, let's say, sabi lang natin na merong tawag dito, may katotohanan yung sinasabi ng mga biktima daw ng drug war. O ba't di sila mag-file ng kaso sa Pilipinas? Bakit kailangan pang daanin sa International Criminal Court? Meron naman tayong tumatakbong justice system. Yun. Ngayon, mga kotsero, dahil dyan, actually, itong kay Roque yung kay former spokes Roque yung binalita na komento. Ito yung sinabi. Sabi ni former spokes Roque sees acquittal of de Lima. Nakikita daw niya na maa-acquit si Laila de Lima. Well,
Basahin muna natin yung komento na sinabi niya. Ito sabi niya. Roque, who had wished for a lifetime of jail time for De Lima. Ang weird ng pagkakasulat nitong inquirer na ito. On Tuesday said that the judiciary had decided that evidence against De Lima is not strong enough. Well, ang sabi na nga ng hukuman na ginrant siya ng bail dahil hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Yun naman talaga yung sinabi ng hukuman. Mukhang patungo na nga po doon kasi kung malakas ang ebidensya, di ipinagkait ang piyansa sa kanya. Roque reluctantly replied when pressed further if he thought that De Lima would go free. Yun. So tinanong siya ng press. Ang sabi ng press, sa palagay niyo ba maa-acquit o mapapawalang sala si Laila De Lima? Ang sabi ni former spokes Harry Roque, mukhang patungo na nga po doon. Mukhang doon na papunta yun. Kasi kung malakas ang ebidensya, di ipinagkait ang piyansa sa kanya. Yan. Alam niyo po mga kotsero, marami po nagtatanong bakit binigyan ng piyansa. May conspiracy theory pa na kasama daw yan sa demands ng Amerika, etc. etc. That's a load of bull. That's a load of bull, mga kotsero. Yung mga ganyan-ganyan. Ewan ko. That's a load of bull. You know why? Because I believe in the justice system here in the Philippines. Naniniwala po ako sa sistema ng hustisya dito sa Pilipinas. And kung ang katulad ni Laila De Lima ay nakakuha ng ganitong klaseng hustisya, baka naman, kasi usually sinasabi nila pang mayaman lang ang hustisya, etc. etc. Alam niyo, hindi ako naniniwala dun eh. Kasi ang ating batas, pabor yan sa mahihirap. Pabor yan sa mahihirap. Ito nga sa criminal law nga ang extreme poverty pwedeng maging, if I'm not mistaken, pwedeng maging mitigating circumstance. Pwedeng pababaan ng ang kaso dahil lang sa extreme poverty. Extreme poverty, ha? Hindi pwede dito yung parang mahirap lang ako. Feeling ko mahirap ako pero sa totoo hindi. Yung totoong extreme poverty. Sobrang kahirapan. Pwede pang mabawasan ang hatol. Pabor ho sa criminal actually. Pabor sa inaakusahan ang ating justice system. Mapamayaman, mapamahirap, etc. etc. Ang burden of proof nga, di ba, nasa nag-aakusa? Ang pagpapatunay na ang tao ay may pagkakasala na kanino? Wala dun sa nagkakasala, syempre. Nandun sa nag-aakusa. Ganun ho yan. At dahil nga ho dito, sinabi din naman na mukhang humina ang ebidensya, yun na yun. It is what it is. Wala na tayong magagawa doon. Pero bakit ba humina ang ebidensya? Humina ang ebidensya dahil sa mga recantation o pagbawi ng testimonya. Nagkabawian ng testimonya Yung mga star witness, biglang binawi yung kanilang mga testimonya. Hindi natin alam kung bakit. Sabi na pilit lang daw sila, etc. etc. What have you? I don't believe that BS one bit. Alam niyo kung bakit? Pupuntahan natin kung bakit. Pero ito yung sinabi ni Drilon recently tungkol dyan. Sabi ng dating minority leader na si Franklin Drilon. Drilon wants those who coerced witnesses in De Lima case to be punished. Dapat daw parusahan ang mga taong namilit sa mga witness na binawi ang kanang testimonya. Kailangan daw sila ay parusahan. Grabe siya. Kala mo naman, inosente si Laila. Those who forced witnesses into providing distorted testimonies against ex-Senator Laila De Lima should be held accountable, said former Senate President Franklin Drilon on Tuesday. Drilon's statement was issued after a Muntinlupa court granted De Lima's appeal to post bail in her remaining drug case.
The former Senate chief said he was very happy that the rule of law had prevailed, but he likewise stressed who will answer for the sufferings of De Lima due to unwarranted charges. Sino daw ang dapat managot dito kay De Lima sa pagkakakulong kay De Lima ng mga maling paratang? Uy, grabe ka naman, Drilon. Maling paratang agad. May recantation. Actually, that's perjury pa nga eh. Kung nag-recant ka dahil sinasabi mong whatever, that's perjury. Anyway, ito sabi. Sabi ni Drilon, sa akin dapat maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang lahat ay kasinungalingan. Ay, wow, ganun siya magsalita. Lahat daw ay kasinungalingan. Talaga ba? Hello? Just... That's a load of bull right there. Uulitin ko lang, hindi pwede na gano'n na lang. Ang dapat ay may managot dito, sabi niya. Citing former Bucor Chief Rafael Ragos' testimony, Drilon recalled the former Secretary of Justice Vitaliano Aguirre was implicated in coercing Ragos into signing pre-written affidavits against De Lima. So ito yung drama. Ang sabi daw ni Ragos, pinapirma daw siyang pilit, vitiated consent, sa mga testimonya na nakasulat na laban kay Laila De Lima. Drilon then stressed that if proven true, Aguirre could be held accountable for the crime of subordination of perjury. This is a mistake that is punishable under the revised penal code, specifically subordination for perjury. When you force a witness to lie in order to indict someone. Sabi niya. Pinwersa daw si Ragos na magsinungaling para lamang makulong si Laila De Lima. Yun ang pinapalabas nila. Drilon noted that the development of the De Lima's case indicated that the Philippine justice system must be improved. Patawa ka. Abogado at lahat-lahat, hindi ka naniniwala sa justice system ng Pilipinas. Patawa ka, Drilon. Patawa ka talaga. A thorough examination of the procedure that led to the prosecution of De Lima is needed, sabi niya, as well as an investigation into her nearly 7 years of detention. Ang sinabi ni Franklin Drilon. Alam niyo mga kutsero, simple lang naman yan eh. Ako, mas maniniwala ako sa salita ng Pau kaysa sa salita ni Drilon. Ulitin ko. Mas maniniwala ako sa salita ng Pau kaysa sa salita ni Drilon. Any day. Kasi mas may kredibilidad naman ang Pau kaysa kay Drilon. Itong sabi ng Pau during that time. Acosta denies forcing Ragos to testify versus De Lima. Ano ho bang nangyari? Kasi ang kumuha ng testimonya ni Rafael Ragos ay no other than the Public Attorney's Office. Pau po ang kumuha ng testimonya ni Rafael Ragos. Ngayon, ang gagawin ng Pau, handwritten yan, handwritten, tapos itatype nila, tapos pipirmahan ng kung sino man yung kanilang in-interview. O baka yun yung sinasabi na pre-written testimony. Kasi nga, tinype yung kanyang handwritten testimony. Tigilan ako. O sabi po ng Pau, Public Attorney's Office Chief Persida Acosta has denied that former Bureau of Corrections Officer in charge Rafael Ragos testified that she forced him, Pau Chief daw ang namuwersa, to make false allegations against detained former Senator Laila De Lima. Acosta reacted to news reports that said that during a court hearing on Friday, February 10, Ragos testified that she and other Pau lawyers forced him to testify against De Lima, currently facing drug charges before Muntinlupa City RTC over involvement in the proliferation in narcotics trade at the National Bilibid Prison. See? Sinisin nyo pa yung Pau. Nananahimik yung Pau.
alam sa totoo lang, etong Public Attorney's Office, this is the agency that is really underappreciated. Sa totoo lang. Sa dami ng kasong hinahawakan nila para sa mga mahihirap na Pilipino, dapat may award sila every year. Diyos ko. Hindi nyo ma-appreciate yung PAW. Anyway, ito po ang sinabi ng PAW. In a statement, the PAW chief said, Mr. Ragos never made such a statement against Chief Acosta when he was presented in court. Such false claim, which is not based on the official records of the case, is but a vain and desperate attempt to disparage the reputation of the PAW and muddle the issues involved in the subject criminal cases. Kasi nga daw, nag-recant. Ngayon, dahil nag-recant si Rafael Ragos, kailangan merong sisihin kung sino yung nagsinungaling, nagpuwersa sa kanya magsinungaling. Di ba pwedeng siya lang nakaisip na magsinungaling? Baka nga yung pagre-recant niya, yung pagsisinungaling niya. We appeal to everyone to prevent any further spread of this misinformation. Tapos sabi, pinagtanggol niya yung dalawang public attorneys, no? Na si Attorney Rigel Salvador at si Attorney Demeter Huerta. The accusations of Mr. Ragos that public attorneys Rigel Salvador and Demeter Huerta pressured him to make an affidavit and put words into his mouth are merely fabricated and a figment of Mr. Ragos's imagination, geared towards making his recantation appear to be convincing and credible. The participation of these public attorneys in the execution of two affidavits of Mr. Ragos dated 5 September 2016 and 26 September 2016 is limited to merely reducing his statements verbatim in writing and administering his oath after confirming the truthfulness and veracity of his allegations against former Senator De Lima and the voluntariness his act has as evidenced by his more or less 1-hour video presented in court. Lang yan, may video presentation pa. Acosta stressed public attorneys are neither in a position of power nor capable of exerting pressure on him as a seasoned highest-ranking official of the NBI with vast experience in criminal investigation. Paano ngayon yan? So, sino nagsinungaling? Si Ragos. Si Ragos yung nagsinungaling. Kaya nga sinabi ni Attorney Roque sa huli, witnesses who recanted in De Lima's case must be held accountable. Sila ho dapat ang kinakasuhan ng perjury. Dahil sila yung nagsinungaling. Sila yung nagbago ng testimonya eh. Roque, who said in 2018 that he wished De Lima would spend the rest of her life in jail, was asked if he believed anyone in the past administration should be held accountable for the nearly 7 years De Lima spent in prison. Ito yung sagot ni former Spokes. Ang panagutin po ay ang mga testigong nagsinungaling dahil kaya lang naman siya nakasuhan ay dahil sa mga testimonya ng mga napakadaming testigo na ngayon ay bumaliktad. Totoo naman. Kaya mga kakotsero, balik tayo sa punto natin kanina. Na walang ano dito, walang impluwensya si presidente dito. Kaya ho, linawin lang natin mga kotsero, kaya ho, napagbigyan ng bail at posibleng ma-acquit si Leila De Lima sa kaso na inaakusa sa kanya ay dahil humina ang ebidensya ng ating prosecutors. Bakit? Dahil sa recantations ng mga star witnesses. Yun lang. Wala hong impluwensya dito si presidente. Kaya nga sinabi ni Senator Amy, ayan o. Wait, ayan. Saan yun? Walang kinalaman si PBBM sa anumang kaso. Kahit sino man, hindi maaaring makialam sa judiciary. Let's protect their independence. At sinabi na rin nga po natin kahapon, no, tungkol sa ICC. Ang piyansa ni Senator De Lima kahapon ay patunay dito
ito ay nagpapatibay sa aking posisyon na sinabi rin natin kahapon na ang ICC ay walang jurisdiction sa mga Pilipino lalo na kay FPRRD. So mga kotsero, where does this lead now? Saan tayo ngayon lulugar? Tayo mga simpleng mamamayan lang. Una, ito yung akin. As a law student, alam natin na ang takbo ng hustisya sa Pilipinas ay hindi patay. It is not dead, guys. Hindi yung patay ang hustisya sa Pilipinas. It's very, very much alive. And it is very, very much seen. Kitang-kita ho natin yan sa kung paano gumagalaw ang mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Kita naman natin dito sa kaso ni De Lima na nakapagpiyansa siya. 'Di ba? Kahit na I think may mga tao nang umaabuso dito sa sistema ng recantation. Para lang tawag dito? Para lang makaisa sila sa hustisya dito sa Pilipinas. Sana hindi maging trend ito. Sana hindi maging trending itong sistema na para ikaw ay makalusot sa kaso na inihabla sa'yo, ipaparecant mo yung mga witnesses mo. Kasi mukhang dito papunta yung sa mga high profile cases, di ba? Kapag mayroon kang pera, kausapin mo lang si witness, sabi mo, huwag ka na mag-testify, sagot na kita, ako na bahala sa'yo. Huwag sana maging ganon in the future. Mga kotsero, independent po ang ating hudikatura. Independent po ang ating mga judges, independent po ang ating mga korte. Hindi po sila naiimpluwensyahan ng ating executive. At sana, wag natin isisi ang mga bagay na wala namang kinalaman sa executive. Maski sa legislative. Hayaan na natin yan. Diba? Bilang hindi man natin nagustuhan yung desisyon, pero tulad nga sinabi ko kahapon, it is what it is. So mga kotsero, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Huwag niyo rin po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, bye. Ayun nga mga kotsero. So God bless and I'll see you next time. Right? Bye everyone. See you.